Ayan, dire-diretso po tayo sa ating topic. Nasa shaping pa rin tayo. Tagal ng shaping natin, no? So far, medyo malapit na tayo eh. Unti-unti na tayong nababago sa ating pag-iisip. No? Kasi yung pagtingin natin sa isang bagay na hindi na dun sa talagang natural na meaning niya, kundi beyond that meaning, dun natin siya. Iba na yung pagtingin natin dun sa mga bagay na yun sa buhay natin. Hindi na katulad ng pagtingin ng mundo, sa madaling sabi. Okay ba yun? Ayan. At ngayong araw na ito, isa sa mga importante, kasi papasok na tayo sa tinatawag na discipleship. Pag sinabing discipleship, ay kasi utos ng Diyos yun eh. Hindi lang tayo basta mag-convert ng tao para sa pananampalataya. Ang utos ng Diyos, go and make disciple. Maliwanag na maliwanag yun. Go and make disciple, sabi ng Lord. Gumawa ka ng katulad mo na mananampalataya. Okay? Hindi lang basta mag-share ka ng salita ng Diyos, because intentionally, dapat may ginagawa ka. Para sila din, makalapit sa Diyos, hindi lang ikaw. Hello? At ngayong umaga, isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat nating malaman. The question is, paano o saang paraan mo na ipapakita na mahal mo ang Diyos? Mahal niyo ba ang Diyos? Wow, praise God. Tanong, sa paanong paraan natin na ipapakita na mahal natin ang Diyos? Isip, paano nga ba? Amen? Para sa binasa natin kanina, is about, ang sabi doon sa verse 6, and he said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Okay? Because in this very era, kung nasaan tayo, ay itong salitang I love you ay kahit saan pwede na gamitin. Tama? Kumbaga yung salitang I love you, masyado nang mababaw. Hello? Yung salitang I love you, words na lang minsan. Pero yung genuine meaning nito, parang hindi na natin naisasabuhay. Okay? At ito yung isa sa nakakatakot. Kasi even sa ating pananampalataya, prone to, nagagamit din. Na sinasabi natin, I love you, Lord. But yung I love you ba na yun is minimin mo ba talaga? Na mahal mo ang Diyos? O salita mo lang? Hello? Sisimula pa lang po tayo. Okay? At kung aaminin natin sa sarili natin ngayong umaga na to, na ito yung time na napaka-importante sa atin, yung panlabas. Minsan, masyado na tayong okay na tayo sa mga pinapakita lang. Ay, siguro mahal nga talaga ako nito kasi laging nasa church to eh. No? But, isa itong naging problema, hindi lang sa panahon natin ngayon. Problema din nila to noon. Etong mga Pariseo na to, kung basahin natin to sa chapter 7, yan, balikan niyo po sa inyong tahanan, ay ang tinutukoy ni Jesus dito is about the heart. Ang sabi dito, but their heart. At kung tatalon tayo sa 23, sabi doon, all this evil, this come from within. Ibig sabihin, galing sa puso. Pag-uusapan natin niya ngayong umaga na to. Ang pag-uusapan natin dito ay ayun. Okay, pagbasa po. 1, 2, 3. Okay, from the inside,
from inside out. Okay. Napaka-importante po ng mga bagay na yan. Okay? Yan, sabi ko kanina na problema to, hindi lang ngayon, bagkus nung nakaraan pa. Ang usapin po kasi dito ay sinaway ng mga Pariseo etong mga disipulo ni Kristo. Hoy, sabi ko, kumakain kayo, hindi kayo naguhugas ng kamay. Kasi mayroong kultura sila na bago ako kumain, dapat naghuhugas ka ng kamay. Para magmukha kang banal, kailangan maghugas ka ng... Ang isipin ng mga Pariseyong ito, yung kultura nila, yun ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos nila. Naintindihan po natin? Yung tradisyon nila na ginagawa, ay yun ang ibig sabihin ng pagiging makadiyos nila. Salungat sa sinasabi ng Diyos. Kaya ang sabi dito ng Diyos, isang masakit na pwede natin marinig sa Panginoon. You, hypocrites. Sabi gano'n. Sinasamba niyo ako sa pamamagitan ng iyong mga salita lang. Pero hindi niyo ako sinasamba talaga sa katotohanan. At yung mga Pariseo na to, kilala niyo naman kung sino yung mga Pariseo. Mga Saduseo. Sila yung mga religious leader that time. Na mukhang deboto. Actually, magagaling yung mga tao to eh. Alam nila ang kautusan. Tama? Tumatayo sila sa harapan, nagtuturo. Magagaling sila pagdating sa law. But, ang tinutukoy kasi ng Panginoon dito, yung puso mo. Sa panahon natin ngayon, pwedeng nasa church ka, pero wala naman yung puso mo sa Diyos. Pwedeng natugtog ka, pero wala ka naman talagang relasyon sa Diyos. Pwedeng lagi kang nasa uma-attend pag Sunday, pero yung ugnayan sa Diyos wala. Na hindi mo nga maupuan si Lord. Na hindi ka makapagbigay ng oras para sa Diyos. Personally. Masyado na tayong busy sa mundong ito. Masyado tayong busy sa kung anong kakanin natin sa araw ng kinabukasan. Hindi masama. Pero, yan ba talaga ang kahulugan ng buhay ng isang tao? Yan ba talaga ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Okay? At sa umaga na ito, yan yung aayusin sa atin ng ating Panginoon. Yung mga bagay na yan. Handa na ba kayo? At handa na ba kayong baguhin ng ating Panginoon? Konti lang. Salamat po sa 3. Okay? Una, sabi dyan ni Hesed, ito yan kayo na binasa po natin. At the same time, ito yung pangalawa, na magpaparumi sa tao, hindi yung kinakain niya, kundi yung mga bagay na nasa puso niya. Kaya sabi dyan, hindi nakapagpaparumi yung kinakain mo, kundi lumalabas sa'yo. At yung pag-aaralan natin sa umagang ito, the 3 concepts of real love. Ito yung totoong pagmamahal sa ating Panginoon. Una, ang inner connection. Okay? A heart devoted above all else. Meron ba kaya? A commitment discipline. Choosing His Word over man-made tradition. And continuous transformation, which is very important to us, letting His Spirit shape us daily. When we say inner connection, pagmamahal sa Diyos sa puso mo, ang sabi diyan, these people honors me with their lips. But their heart is far from me. Napakalayo ng puso sa Panginoon. Mukha silang holy, pero hindi sila totoong holy. Nakalimutan nila kung paano talaga maging banal. Kasi public.
Ayun yung demand ng mga Pariseo. Pag nag-worship ka, dapat mukhang holy na yan. Hello? But sa loob-loob nila, there is a pride, there is a greed, selfishness na nabubuhay pa. At hindi doon tumitingin ng Diyos. Tumitingin ng Diyos, syempre, sa puso natin. Yung totoong ikaw, yung totoong sumasamba sa Kanya. Sa espiritu at katotohanan. Hindi lang basta pumapalakpak. Actually, worshiping God is not daily yan eh. Yan, pag-uusapan din natin yan. Mamaya. Actually, this is the problema din to ng mga Pariseo. No? Salta sila ng salta, ang gagaling nila, pero ang tawag sa kanila ng Diyos, hypocrites. Masakit. Sabi sa Samuel, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Ayan. Ito yung time na pinapunta si Samuel sa bahay ni Jesse para i-anoint yung hari. At ang haring yun ay si David. But that time, si Samuel, nung nakita niya kagad si Eliab, uy, teka, macho. Kanta ng tindig. Ito yung pinili ng Diyos. Tingnan nyo. Doon tayo nakatingin minsan eh. Sa appearance ng taong ito. Ba't ang sabi dyan ng salita ng Diyos? Ang Diyos, hindi yan katulad ng tao. Na kung ano yung nakikita niya, sa tingin niya okay, pero ang Lord, sa puso yan natingin. Diba? Ang Diyos, sa puso, tumitingin, hindi katulad ng tao. Kailangan maging aware tayo dito sa pwede tayong ma-deceive ng ating mga mata. Beware of this and be aware of this. Tandaan natin, isa sa mga pinupurso natin sa buhay na to ay yung Diyos. Tama ba? Kaya nga kayo nandito eh. Pero parang lambot kayo. Okay? Isa sa pinupurso natin sa buhay nito, hangarin natin sa buhay nito, yung Diyos. Tama? At paano natin pupurso yung Diyos? Paano natin mapiplease yung God sa buhay natin? By what? Kasi yung totoong pag-ibig, hindi ang basta emosyon lang. Na parang affection. Hindi yun. It's about commitment. Hello? Yun yung totoong pag-ibig. Yung loyalty sa Panginoon. At syempre, yung talagang pagsuko. Totoong pagsuko ng buhay sa Diyos. Hindi yung suku-sukuan lang. Okay? Narito tayo para ayusin ng Diyos. Tama? Ang church ay ospital. Okay? Tandaan natin yan, mga kapatid. At paano natin pararangalan ng Diyos, mapiplease ng Lord sa buhay natin? Sa pamagitan ng pag-aayos ng ating mga puso. Okay? Unang-una, ating pagsamba. When our songs echo the surrender in our hearts, worship becomes more than music. It becomes communion. Ibig sabihin, the worship, habang ikaw ay nag-worship sa Lord, yung buhay mo na itatalaga sa Lord, nagiging kaisa mo ng Diyos. Sa bawat layunin, sa bawat hangarin, lahat, kaisa mo ng Diyos. Hello? At pinapakita nito yung pagsuko ng puso mo sa Diyos. Hello? Kung nakikita natin yung worship na yan, yan ang totoong pag-ibig sa Diyos. Bato-bato sa langit ang tamaan.
Bote nga. May ginagawa sa inyo ang Diyos. Amen? Pangalawa, pananalangin. When our words rise from trust and humility, prayers become a lifeline, not a ritual. Minsan, yung bagay na yan na pinakamahirap gawin. Madali ang worship eh. Pumunta ka lang sa church, kumanta-kanta ka, tingin mo, worship na yun eh. Tama? Ganun lang yung pagtingin natin sa worship. But worship, it is a lifestyle. Yung araw-araw na ginagawa mo sa Diyos, yun ang worship mo. Bakit itong pangalawa na to? Ang hirap daw nito. Hello? Nanalangin po ba tayo? O kinabukasan na yung amen natin? Lalo magpagod tayo. Lord, umaga na pala. Amen. Ganun ba tayo? Do you still have time sa Diyos? Na ikaw lang at si Lord? Bukod sa pamilya mo, ikaw lang at si Lord. That's personal relationship sa ating Diyos. Kaya napaka-importante na meron tayo niyan. Bakit? Dahil minsan, nagiging ritual na lang sa atin ang pananalangin. Na dapat, bago ka matulog, mananalangin ka. Dapat pagkigising sa umaga, mananalangin ka. It's just a ritual. Pagkakain, dapat mananalangin ka. Actually, every day, kahit anong oras, pwede kang manalangin. Kahit naglalakad ka, pwede kang manalangin. Because the Lord is everywhere. Hello? Diba? Huwag natin gawing, huwag tayo maging yung legalistic pagdating sa bagay na yan, sa pananalangin. Hirap na hirap tayo sa bagay na to. Minsan yan, nananalangin lang tayo pag may nararanasan tayong hindi maganda eh. Tama mali? Hello? Diba? Nung okay ka pa, hindi ka nananalangin eh. Nung hindi ka na okay, saka ka nanalangin. Gaano ka unfair ang tao sa Diyos? Nung time na pinuprovide ni Lord yung pangangailangan mo, di mo nga siya naalala. Nung time na wala ka na, naalala mo ng Diyos. Sinabi mo pa, unfair ang Diyos. Kasi nga, kinalimutan ka na. Ganyan ba natin tratuhin ng Diyos sa buhay natin? Hello? Maglaan tayo ng oras para sa Diyos. If you believe sa pananalangin, manalangin ka. Pero kung hindi ka naniniwala sa panalangin, hindi ka mananalangin. Hello? Kung naniniwala ka sa panalangin, bakit ayaw manalangin? Gano'n ba kabigat sa atin yung pananalangin? Aantayin pa ba natin nasa balik tayo ng karamdaman? Para dumating tayo sa punto na may oras na tayo sa pananalangin? Kasi nandun ka na eh. Wala bang gagawin? Mananalangin na ng mananalangin. Kaya tanong ng Lord, bakit gusto mo gumaling? Para ano? Sabi to yun, anong gusto niyo sagot? Bakit? Habang may pagkakataon, malakas pa tayo, huwag natin gawing ritual yan. Lifeline. Kasama sa buhay natin yan. Gawin mong buhay ang pananalangin mo. Hello? Huwag lang kung kailan gusto mo. Paano kung kailan lang gusto ni Lord? Magagawa ka ba? Wala eh. Mayabang ang tao kasi nga malakas pa. Pero pagka wala ng lakas yan, I don't think so magyayabang pa yan. Amen? Diyan pa ba kayo? Pangatlo, service. Sabi dyan, when our action reflect compassion and purpose, service become worship in motion. Okay? Ibig sabihin, yung paglilingkod mo sa Diyos, nakikita mo, kakaroon ka ng habag
no, doon sa nakikita mong sitwasyon, then nakikita mo kung ano yung dahilan ng mga bagay na yun, kung bakit ka naglilingkod. Alam mo ba kung bakit ka nagsisimba? Hello? Alam mo ba kung bakit ka nasa church? Ama? Alam ba natin yun? Alam mo ba kung bakit ka nagtuturo ng Sunday School? Alam mo ba kung bakit ka natugtog dito? Alam mo ba kung bakit ka nagising sa umaga? Alam mo ba kung bakit ka nag-encourage ng kapwa mo? Alam mo ba yon? Malinaw ba sa'yo yon? Malinaw ba na alam mo yung dahilan kung bakit mo ginagawa yon? Kasi kung hindi, sayang yung ginagawa mo. Hindi mo alam eh. Dahil sa ginagawa ng iba, gagawin mo din? Hello? Dahil maraming gumagawa, gagawin mo rin? Dahil lahat sila, ganun ginagawa mo din? Ang tawag sa'yo? Gaya-gaya. Diba? Hindi porque ginagawa ng marami, tama. Hello? Yan yung danger sa atin ngayon. Especially the social media. Kaya nga social media, think before you click. Hindi mo na mababawi yun. Hindi porque ginagawa ng iba, gagawin mo din. Pag-isipan mo muna. Yung mga bagay na yan. Alamin mo kung bakit may social media. Hello? Katulad ng pagkaalam mo kung bakit merong church. Nagiget niyo ba yung punto ko? Kasi sayang. Amen? In a connection, ibig sabihin nito na ang buhay natin, yung worship, prayer at service natin sa Diyos, nanggagaling sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Hello? Ibig sabihin, itong mga bagay na ito, bunga ng relasyon mo sa Diyos. Kaya ka nag-worship, kaya ka nagpe-pray, kaya ka nagsiserve, dahil may relasyon ka sa Diyos. At alam mo, yung bakit ka nakikipagrelasyon sa Diyos. Hello? Para yung salitang I love you, may sense. Nakikita sa gawa. Hindi lang sa ngawa. Hello? Example, a married couple say, I love you every day. Mag-asawa. Sabi doon nila, I love you. Araw-araw. Parang, ganun daw, no? Yung sa mundo kasi, pagka nanliligaw ka pa lang daw, lahat binibigay mo eh. Hanggat maaari, kahit sa mamahaling restaurant, doon tayo kakain eh. Para makapagpaano lang ako sa inyo eh. Diba? Eh, napag-usapan niya namin ng mga kabataan. Sa simula, yung ako sa'yo, naninigarilyo ka eh, nagiinom ka eh. Hindi, tatanggalin ko lahat yan. Tanggalin ko yan. Hindi na ako naninigarilyo, ha? Okay na ako. Eh, kinasal na sila. Naninigarilyo. Ayan ka na naman naninigarilyo. Tumigil ka nga dyan. Storbo ka. Diba? May kailangan kasi. Pero pag wala na, ganun ba tayo? Hello? Diyan pa ba kayo? Amen? Because worship, prayer, service should flow from our love. Hindi basta habit mo lang. Mayroon kasi pag nakasanayan, nagiging tradisyon. Ha? Napakadaming tradisyon nating pinaniniwalaan na hindi mong alam kung totoo. Example, yung kinikwento lagi na tinatali ang pusa pag kumakain. Oh. Hanggang sa kaupo-upuhan, tinatali nila ang pusa, pero hindi nila alam kung bakit tinatali yung pusa sa kapanahunan ng mga ninuno nila. Kaya pala tinatali ang pusa kasi pag nagpipray sila, pag-gising nila, wala na ulam. Kaya tinatali. Pero sa kanila, naging ritual yun. Oh, kakain na tayo, itali nyo na yung pusa. Hindi ba? Nagigets nyo? Hindi natin alam, pero sinusunod mo. Yan yung danger. Nagiging ritual, nagiging kultura na. Tuloy tayo.
Number 2. Yan, malapit na po ako matapos. Number 2 na ako eh. Commitment discipline. Choosing God's word over man's what? Tradition. Diba? Pansinin natin. In vain do they worship me. Wala nang kabuluhan yung pagsamba nila sa akin. Bakit? Diba? Kasi yung doktrina nila, utos ng tao. Okay? Mas ginugusto pa nilang sundin yung utos ng tao kaysa utos ng Diyos because of their comfortability. Okay? Sabi niya, he said to them, you have fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. Diba? Nare-reject nyo yung mga utos ng Diyos. Gusto nyo ilagay yung inyo. Ayun ang sinasabi ng Lord. Si Jesus ang nagsasalita dito at ang sinasabihan niya dito, yung mga Pariseyo. Kasi sila yung sita ng sita doon sa mga alagad niya. It's about their culture. Actually, hindi naman yung tungkol sa paghuhugas lang ng kamay eh. Kultura yung tinutukoy dito. Yung nakagawian nila, yung minana nila sa kanununuan nila, yun. Kaya nga sabi ng Lord, you hypocrites. Yung ginagawa mo, wala sa puso mo eh. Pag may nakakakita lang sa'yo eh. Pero pag wala na nakakita sa'yo, hindi mo na ginagawa eh. Hello? Kaya number 2 natin, choosing God's words over man's tradition. Ano bang ginagawa ng mga paniniwala nito sa atin? Kung wala din man lang dito sa salita ng Diyos yan, kapag hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, paniniwala lang kayo ng maniniwala kung ano yung sasabihin sa inyo. Hello? Pero kung nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, hindi kayo maniniwala basta-basta. Wait, I'll check it. Kaya nga, sinasabi natin magdala ng 4 Bs. Pero minsan, not willing to bring my 4 Bs. Hello? Huwag niyong gawing entertainment ang church. Hindi tayo dito para entertain ko kayo. Hindi po. Tagal naman eh. Uy na ako eh. Hindi po ganun ang church. Basagin natin ang kaisipang ganun. Hindi ako tumatayo sa harapan para entertain kayo dito. Hindi po ako entertainer. Hello? Yung sinasabi ng Diyos, yun yung kuhain nyo, yung salita ng Diyos. Yun yung makatutulong sa atin sa buhay natin. Lahat ng patungkol sa salita ng Diyos. And true commitment means dinidisiplina natin yung mga sarili natin. Okay? Nai-align yung sarili natin sa salita ng Diyos. Ang hirap. Pag sinabi sa salita ng Diyos, so patawad ka. Hirap. Tawad. Sakit ng ginawa, tatawad. Palibhasa, hindi ikaw yung nakaranas, kaya hindi mo alam kung ano yung nararanasan ko. Ganun ba? Ang dami may problema sa pagpapatawad. Mahirap magpatawad, tama? Hirap. Pero, lagi sinasabi, may pagpapatawad, it's not about the person na nakasakit sa iyo. It is about you. Pinapalaya mo yung sarili mo sa pagkakulong. Yung taong yun, ang saya-saya pag nakikita mo. Ikaw, pag nakikita mo yung tao, yung galit na galit ka. Sino talo? Ikaw yung tao. Ikaw. Di ba? Oh, mas gusto mong pahirapan ang sarili mo. Bahala ka. Hello? Isa pa, ito yung mahirap eh. Hindi natin matanggap. Nabubuhay pa rin tayo sa sarili natin. Forgiveness, hindi option. Utos kasi ng Diyos yan. Ang sabi ng Diyos, magpatawad ka. Naniniwala ka sa Diyos. Sinabi ng Diyos, magpatawad ka. Ay, ano ba? Hirap kasi. Ang sakit. Utos ng Diyos yan eh. Doon ka lang basta komportable ka?
Pag hindi ka na komportable, hindi mo na gagawin. Eh, hindi siya Diyos. Tama? Hindi siya Diyos. Tawag sa kanya genie. Kasi kung ano lang gusto mo, yun lang sinasabi mo. Pero pag gusto niya na, isasabihin niya sa'yo, ayoko na. Dapat ikaw ang sumusunod sa akin. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo sa Diyos? Hello? Commitment discipline requires, number 1, daily obedience. Daily obedience, not just Sunday faith. Marami sa atin yan eh. Pagka Sunday lang spiritual, pero pag Monday to Saturday, yeah, woo! Wala na. Kristiyano pa ba kayo pag Monday to Saturday? O kada linggo lang tayo nagiging Kristiyano? Kasi simba tayo. Magbawas tayo ng kasalanan. Ano sabi ng mga kapatid natin sa kabila? Magsisimba ka kasi magbabawas ka ng kasalanan. Tingnan nyo. Ganyan ba tayo mag-isip? Piniprepare tayo ng Diyos sa discipleship. Kaya, salamat sa Diyos kung nasasaktan tayo. Amen? Daily obedience. (24/7). Hindi nang sabi ng Diyos maging perfecto ka. Hindi yun ang ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, maging totoo ka. Hello? Yun ang gusto ng Diyos. Daily obedience sa Diyos. Hindi mo nakikita ni pastor eh. Tuwing linggo nga lang nandito yun eh. Okay lang yun. Si sister, bira man dumaan dito yun. Tago naman tayo, nasa kusina tayo eh. Ganun ba yan? Daily obedience with or without audience. Hindi lang Sunday. Okay ba yan? Yan yung pagdidisiplina sa sarili natin, sa ating pakikipag-commit sa ating Panginoon. Pangalawa, Scripture as a standard. Laging basihan yung salita ng Diyos. Hindi lang pag-convenience tsaka yung mga opinion ng tao. Gawin mong standard ng buhay mo kasi ito yung manual mo. Pag bumili ka ng rep, di ba may mga manual yan? Tama ba? Ha? Tayo, ito sa atin. Dito mo malalaman kung paano ka ayusin. Hindi mo lang mismo matanggap kung paano yung pag-aayos ng Diyos sa'yo eh. Kasi mas matalino ka sa Diyos. Diba? Graduate ako eh. PhD. Mas matalino ka na sa Diyos? I don't think so. Di sana ikaw ang Diyos. Hello? Hindi dahil komportable ka lang. Kahit masakit, sabi mo, akin yan. Hindi pag sinabi ng salita ng Diyos, sana nandito si sister. Para sa kanya yun eh. Pag may binigay na salita ng Diyos, akin yan. Akin yan. Lord, ano bang papel ng salita nito sa akin? Paano ba ako mag-grow sa salita mo na to? Ano pwede ko matutunan sa salita mo na to? Hello? And number 3, sacrifice self-will for God's will. Napakahirap i-surrender ng mga kagustuhan natin sa Diyos. But it is a must. Dito kasi nakikita na talagang may relasyon ka sa Diyos at nagtitiwala ka sa Diyos. Na kahit anong mangyari sa buhay mo, Romans 8:28, 27:28, for those who love God, everything works together for good. Yung nagmamahal sa Diyos, walang pangit na nangyari sa buhay niya. Lahat plano ng Diyos. Di ba? Hindi man natin maunawaan yun kung bakit nangyari sa iyo yan, mapapapraise God ka na lang. Pag naunawaan at nireveal sa iyo ng Diyos ang ibig sabihin yan. Kung nananatili ka sa Diyos. Pero dahil sa pagsubok na yan, bumitaw ka na, sorry.
hindi mo na-meet yung gagawin ng Diyos sa'yo. Sumuko ka na eh. Hello? Hayaan mong yung kagustuhan ng Diyos. At paano malalaman yung kagustuhan ng Diyos? Paano nga ba? Ito, salita ng Diyos. Ito ang sikreto ng lahat. Salita ng Diyos. Nandito yung kagustuhan ng Diyos, malalaman mo. Nasa salita niya. Hindi ko alam kung gaano ba kabigat to. Paano kabigat ang Biblia niyo, tanghirap buksan? Hello? Nakakapagbuhat ka ng barbell, di ba? Bola. Pero yung Bible mo, ang hirap. Hirap eh. Hello? Ganun ba natin? Ang Bible kasi nasanay tayo na kultura, no? Isa sa mga kultura, tradisyon, dapat may Bible sa bahay. Amen? Oo, pan-display sa altar. Hindi para basahin. Hello? Kapag may Bible kayo dito, ay, sakit na po. Wala eh. Ganon. Ganon ba tayo? Hindi ganon. Tapos sabihin mo, anak ako ng Diyos. Amen, praise God, hallelujah. Hindi mabuklat ng Biblia, hindi mo kakahiyaman. Bukas tayo sa Tito. Bukas tayo sa Pilimon. Saan banda yun? Pinadali na nga, mayroon ng, di ba? May mga titingnan ka na lang, ay, sabi yun. Di ba? Pero ikaw mismo, sinasabi mong Kristiyano ka, hindi mo alam kung paano buklatin ang Biblia mo. Hello? Inaayos tayo ng Diyos. Amen? Commitment, yung pag-idisiplina sa atin, i-align talaga natin yung buhay natin sa Diyos. Huwag na kayong magpakahirap kasi ako nasasabi sa inyo, pag tumalikod pa kayo sa Diyos, wala rin kayong pupuntahan. Dead end ang buhay. Pinupurso lang yung maling bagay. Pinupurso natin ng Diyos sa buhay natin. Yun ang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Amen? Align natin yung buhay natin sa bawat area ng buhay natin. Kasama lagi si Lord. Huwag mong wawalain. Ang problema, pag may problema, saka na kasama si Lord. Pag masaya ka, hindi kasama si Lord. Di ba? Amen? Cheers! Cheers! Hindi kasama si Lord pagka... Parang pag-awas natin, pagkakalungkutan lang, kasama lagi si Lord. You know? Pero pag masaya ka, hindi mo na maalala ang Diyos. Pag nag-enjoy ka na. Hello? Hirap pa tayo ng sarili araw-araw, no? Sabi mo ba, killjoy si Lord? KJ mo naman, Lord? Amen? Diyan pa ba kayo? Wala tayong magagawa eh. Tingnan niya. Commitment discipline means you follow the compass when you feel like going to other way. Alam yung compass? Di ba laging nasa north? Kung saan pumunta, laging nandito yan. Nasa north, ba? Ang hirap sabihin, di naman ako pastor. Saan nagpastor na lang ako? Pero kay Lord, wala naman pastor-pastor eh. Once na tinanggap mo si Lord bilang Diyos at tagapagligtas, saan ang Diyos mo? Magkakalibel tayo. Hindi naman pag umakit tayo sa langit, dito lahat ng pastor, dito membro. Walang ganun. Lahat tayo lingkod ng Diyos. Amen? Amen? Okay. Yan, number 3 na. Yes. Excited na kayo? Okay. Dahil dire-diretso tayo, di ba? Pagkatapos na ang ating pagdidisiplina sa sarili natin, ito pinaka-importante sa lahat. Continuous transformation. Sabihin mo, continuous transformation. Wala na. 1, 2, 3. Okay. Loving God by letting Him change us. Mahal niyo ba ang Diyos? Diyos, sinasabi ko na.
hayaan yung baguhin ka ng Diyos. Hello? And he said, what comes out from the person is what defiles him, nagpaparumi sa kanya. For from within, sabi gano'n, out of the heart of man come the evil thoughts. From within. Doon daw nagsisimula yung evil thoughts. Ano yan? 1, 2, 3. Sunod, ano evil thoughts? Sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within. Nanggagaling daw dito yan, kaya ang gustong-gustong baguhin ng Diyos, yung loob. Hello? Kasi itong mga bagay na to sa loob, hindi mo naman makikita yan. Hello? Hindi mo naman makikita yan. Nakatago lang yan dito. Kaya yun ang gustong-gustong basagin ng Diyos. Kaya ang sabi sa Romans 12, ang sabi doon, be transformed by renewing of your mind. Kaya tinawag natin continuous transformation niya kasi nga, hindi naman talaga instant ang pagbabago. Diba? Paulit-ulit na natin sinasabi yan. Hindi instant ang pagbabago. Unti-unti. At least may progression. Amen? Huwag mong biglain at baka bumigla ka ding mawala sa church. Okay? Kung ba sinasabi ng Diyos yan, this is not a behavioral problem. Problema ng puso to. Kung paano umibig, kung paano mag-deal sa kapwa, kung paano mag-react sa bawat nangyayari sa kanya, sa bawat sitwasyon na na-encounter niya. Hello? At habang tayo, syempre, lumalalim sa Panginoon, unti-unti tayong natatransform. Hello? Wala naman ang palapit sa Diyos na pasama ng pasama ang buhay. Meron bang ganon? Hello? Di ba? Mas lalo mo nagiging kamukha ang Diyos pag lalo kang palapit sa Kanya. Amen? Ayan. Pero mayroon yung steps of transformation. Okay? Number one, confession. Admit what's wrong inside. Ito yung isa sa ang hirap natin gawin. Confess. Kung ano yung mali sa atin. Bakit? What do you think ba't ang hirap ng confession? Ayaw kasi nating itinatama tayo. Hello? Mas matagal ako sa church sa'yo. Mas matanda ako sa'yo. Mas may alam ako sa'yo. Ganun ba? Ganun ba tayo mag-isip? As long na makatutulong sa'yo, embrace mo. Laging chicken mo. Pag sinasabi sa'yo, huwag mong burong. Hindi, kasi ano yan. Evaluate mo sarili mo. Nakikita ba talaga nila yun sa akin? Hello? Kaya ang hirap ng confession kasi ayaw natin ng correction. Hello? Ayaw natin yun. Kasi feeling natin, pag kinokorek tayo, parang wala tayong alam. Bumababa yung pagtingin natin sa sarili natin. Ayun, tingin natin Pero pag kinokorek tayo, thank you Lord. Bakit? May bago ka na namang natutunan. O puro negatibo yung nasa isip natin. Napakadami magagandang bagay na ginagawa ang Diyos. Sa negatibo ka pa pupunta? Hello? Kaya nga, invitation, acknowledge the Spirit. Ask the Spirit to change desire, not just behavior. Okay? A step of transformation, baguhin, hindi lang yung behavior mo, pati yung desire mo. Hindi lang tungkol to sa pag-uugali ng tao. Dapat mabait ka. Pag nag-church ka, dapat ganito ka.
Nababago na rin, pati yung layunin mo sa buhay mo, yung tinatakbo mo, nababago na rin. Sorry, baby. Amen? Nababago na din. Nagkakaroon ka na ng tamang pag-iisip, iba na yung dinidesire ng puso mo. Hello? Kung dati pumupunta ka lang sa church, kasi meron dong pagkain eh. Kasi may merienda kami lagi, pagka tapos ng fellowship. Di ba? Dati ganun talaga ako nagsimula sa church. Nakakahiyaman. Kasi may Koreano. Pag Koreano, galante yung mga Koreano dati. Pagpunta sa church yung mga yon, lagi may kimchi. Kasi siguro gusto ko na kimchi eh. Lagi may ganoon. Tapos, every end of the service, lagi silang may kainan. Niyaya lang ako ng tropa eh. Sabi sa tropa, pre, hindi pa ako Kristyano nun. Pre, punta tayo doon sa church. Laging may kainan daw doon. Punta kami. Hindi ko alam, doon sa pagkain na yon, binabago na pala ng Diyos ang puso ko. Nabago ngayon ang intention mo. Pag pupunta ka ng church, hindi na sa pagkain. True fellowship na. Nagbago? Nagbago. Then habang tumatagal, hindi na more on fellowship ang gusto mo. Gusto mo nang makilala kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran nila. Hello? Naku-curious ka na sa mga bagay-bagay. Kaya din nababago din yung desire mo unti-unti. Okay? Nakikita niyo yung transformation? Continuous transformation yon hanggang sa magpagamit ka na sa Diyos. Hello? Nagigets ba natin mga kapatid? Ang pangatlo, humility. Napaka-importante sa lahat. So wala tayong pagyayabang sa Diyos. Remembering we are always in need of grace. Kaya wala tayong iyayabang sa Lord. Kasi lahat tayo kailangan ng biyaya ng Diyos. Amen? Salamat sa Lord, nagising tayo kaninang umaga. Isang malaking pasasalamat sa Diyos yan na hindi natin ma-appreciate. Salamat sa Diyos, nung pag-upo mo sa pagkainan, may gana kang kumain. Yung mga nasa ospital, pag dinadala ng pagkain, ang kumakain bantay. Hindi yung pasyente. Oh, di ba? Pag nagdala ka prutas, ay, ubos sa bantay. Di ba natin pinagpapasalamat sa Panginoon yun? Salamat sa Lord, pag bilat ng mata ko, nakakakita pa ako, nakakarinig ako, hindi natin makita yung mga bagay na mas importante. Biyaya ng Diyos yan. Kaya nga wala kang ipagyayabang sa Diyos. Kahit yung kalakasan mo, isang iglap lang yan. Kahit yung kayamanan natin, isang iglap lang yan. Di ba? Always, yan, magpagamit sa Diyos. Nabaguhin yung buhay natin sa pamamagitan nitong pagpapakababa, especially sa harapan ng Diyos. Hindi na para magyabangan pa tayo dito. Lahat naman yan eh. Wala kang madadala dyan eh. May madadala ka ba? Wala. So, transformation, yung continuous ha? Continuous, hindi lang basta transformation. Kaya pag-aralan, tuloy-tuloy na pagbabago sa buhay natin. At hayaan natin ng Diyos mismo yung maglinis sa atin. Na unti-unting masala tayo doon sa ginagawa natin na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Amen? Hindi naman to one-time event, ongoing process. Kung paano pag-aralan natin yung sanctification na tinatawag na yan, yun po yun. Na habang tayo nandito sa mundo, ay sinasala tayo, sinasanctified tayo through marating natin yung pagiging banal natin. Hello? Eh syempre, ang tanong, willing ka ba? Hello? Willing ka ba?
Katulad nung potters, yung tawag doon, magpapalayok. Magpapalayok ba? Di ba? Una, putik. Di ba? Hanggang sa gumanda. Ganon din tayo. Sa simula nung nakakilala tayo sa Diyos, basura naman ang buhay natin eh. Hindi nga natin alam kung saan tayo pupunta eh. Salamat sa Diyos, nagbibigay si Lord ng direction sa buhay natin eh. Hello? Dati hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang alam mo lang, gigising ka, magtatrabaho ka, kakain ka, uuwi, tutulog ulit, tapos gigising, ganun lang alam mo. Ganun ba kaisipan natin hanggang sa mawala tayo sa mundo? Baguhin natin yung mentalidad na gano'n. Habang tumatagal tayo, na-transform tayo ng Panginoon, yung transformation na yon, kung galing sa putik na yon, nagiging base na maganda, na may design pa. Ganun ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Kung paanong yung halaman lumalago dahil sa sikat ng araw at sa pagdidilig ng tubig, ganon din tayo. Lalago tayo dahil sa presensya ng Diyos sa buhay natin at sa salita ng Diyos. Yun yung magpapalago sa atin. Yun yung pinakatubig at araw natin kung tayo may isang halaman. Kaya wag na wag yung wawalan yun. Pag wala ang presensya ng Diyos sa'yo, na hindi naka-align ng puso mo sa Diyos at hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, tingin mo may paglagong mangyayari sa'yo? Wala. Huwag kang mag-expect, assuming ka, hindi ka nga gumagawa eh. Hello? Don't expect pag wala naman. Kung ayaw mo ng salita ng Diyos, don't expect nalalago ka. Hello? Kung wala ang presensya ng Diyos, hindi ka naka-align, don't expect nalalago ka. Amen? Love for God is seen in life that is changing reflect His character. Yan yung pag-ibig sa Diyos. Nakikita yung pagbabago. Okay? At yung nakikita sa atin, yung karakter ng Diyos. Bakit? Because our goal is what? Our goal is what? Not just look better, but to be better. Kasi binago na tayo ng Diyos eh. Hello? Yun yung goal natin. Hindi lang tayo maging mukhang maayos, kundi maging totoong, maging maayos ang buhay natin. Huwag yung ayos-ayusan lang. Di ba? Nandiyan ka na eh. Pahirapan mo lang sarili mo, takbo na takbo. Amen? And this is the last verse natin. Pakibasa po. 1, 2, 3. Okay. Sabi ni Solomon, above all else, hindi niya sinabing follow your heart. Saan kayo nakakita sa Biblia na sinabi follow your heart? Meron ba? Sa mga nagbabasa? Sa mga hindi, maunawaan ko ba eh. Sa mga nagbabasa. Ang sabi yun, above all else, guard your heart. Guard your heart. Protekta mo puso. Bakit? Lahat ng ginagawa mo galing doon. Doon nagsisimula. Kaya yun ang gustong-gustong baguhin ng Diyos sa atin. Yung puso na yan. And let us be reminded that yung puso na yan, fragile yan eh. Konting kibot lang yan, di ba? Kaya dapat lagi. Kasi kung ano yung mararamdaman yan, ilalabas mo eh. Di ba? Pag punong-puno na yan, na ilalabas. Tama? Oh, kung ano pa minsan, kung ano yung mahawakan, yung pa yung punong-puno na ako. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, guard your heart.
ingatan mo yung puso mo na yan. Doon sa mga mapanakit, di mo kasi maiwasan yan eh. Bigay mo sa Lord. Okay? Hello? Bigay mo sa Lord. Paingatan ang puso mo at patuloy kang mabago at mapapalapit sa Diyos. At lumabas yung totoong pagmamahal mo sa Diyos. Yung totoong pagmamahal mo sa Diyos. Na hindi katulad ng mga Pariseyo na dahil lang sa applause ng tao ginagawa nila. Kundi maging katulad tayo ng mga disipulo. Maging katulad tayo especially ni Kristo. Kasi yun yung goal natin sa buhay natin. Maging kamukha tayo ni Kristo sa buhay natin na to. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. To God be the glory.